Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu. Tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan, hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna sumandali. Sa oras ng buong misa, panatilihin pong nakasuot ang inyong face mask sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat sa 1 metro sa isa't isa. Dalasan ang paggamit ng alkohol. Sa oras po ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahig. At sa paglabas ng shrine, gamitin po ang gitnang pintuan. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Pagbati ng kapayapaan at galak at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Dioceses ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na mag-anak. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Pasko'y sumapit na, tayo ay magdiwang. Purihin ang Panginoon sa ating awitan. Kunitain sanggol na sumilang sa sabsaban, ay si Jesus ang Diyos nating tunay. Ngayon na ay Pasko na dapat igalang, magkaisa tayo sa panalangin awitan. Ating bukting tunay na diwa ng Kapaskuhan,
na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose, masaya sana ang kanta ng Pasko, nagdurugo ang ating mga puso. Idineklara ng mga obispo, Catholic Bishops Conference of the Philippines, na ang Pasko kahapon at saka ngayon, days of prayer for those who suffered because of the super typhoon. Yun ang patutungkulan natin sa misang ito. Espesyal na ang mga teacher at mga learners ng ALS sa Southern Leyte na partner namin sana sa isang proyekto. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang at panalangin para sa mga pamilya na nasalanta ng bagyo, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isinilang ka bilang sanggol sa Bethlehem dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tinanghal ka na hari ng sinsinukob, ang Alpha at Omega, babalik sa wakas ng panahon upang hukman at mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumaninan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulang ka ng iyong lakas. Ang pagligap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adihay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala naman ng Diyos ay tanggapin.
at makitang habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod na ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon. At sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem
At nang 12 taong gulang na siya, pumunta sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang mga pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret, taging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ito, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po, maligayang Pasko at pagbati at panalangin, pagbabasbas sa lahat ng mga pamilya. Tungkulin ng pamilya, nakalagay sa Ebanghelyo, palakihin ang kanilang mga anak kagaya ni Jesus, to grow in age and wisdom. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Maliwanag ang job description ng mga parents. Kaya kailangan magnilay din yung mga parents ngayon. Pinalaki ko ba ng ayos yung aking mga anak? Mahirap na rin ako kasi ngayon magpalaki dahil masalimuot na ang laigtik. Matanda na ako, lagi kong binabalikan yung mga nakaraan na maganda doon sa amin. Nung panahon ko pa, una, malapit sa Diyos yung aking ama at ina. Catholic Women's League, Eucharistic Minister, Knights of Columbus. Maski wala nang sinasabi, ang dami ko nang natututunan sa kanila. Hanggang ngayon nga, may doctorate ako ng theology. Alam ko po lahat yung proof for the existence of God. Pero ang patunay ko na may Diyos, yung alaala ko na tumimo talaga sa aking isip, yung nanay ko nagdadasal, tumitingin sa tabernakulo. Yung kislap ng kanyang mata, may kinakausap siya. Hindi ko ma-argue away. Pamilya. So pinapadasal sa atin ang lahat ng mga pamilya na nasalanta ng bagyong si Odette. 200,000 yan. 7 regions of the Philippines. Hindi magkamayaw ang paghingi ng tulong. Nagpadala kami ng tulong, yung Sandiwaan Center for Learning sa mga teachers at 500 mga estudyante sa ALS. May project kami ng DepEd. Nagpadala ng 5 solar-powered generator kasi yung ibang lugar doon, 3 buwan pa raw bago maitayo yung power lines. Ang sabi nung shipping agency, nung 3 days ago, 10 kilometro raw ang haba ng mga truck na tatawid sa Samar, pupunta ng Leyte. Nahirapan tayo. Bakit ganyan?
Tatlong bagay ang nais kong talakayin ngayon. At lahat yan nakatuon sa pamilya. Na kung nagtagumpay pa ang karamihan ng mga pamilya sa Pilipinas na palakihin to grow in age and wisdom yung kanilang mga anak, hindi tayo maghirap ng ganito. Una, pagwawalang bahala. Bunga na lang yung Odette. Bunga yan ng pagwawalang bahala natin sa kalikasan dahil hindi na ituro sa pamilya. Ikaw, may kamag-anak ka sa Siargao, hirap na hirap ngayon. Pero nung itinapon mo yung face mask mo doon sa kanal, pagwawalang bahala mo sa kalikasan, tinamaan yung mga pinsan mo sa Siargao. Nais ipakita sa atin ng simbahan, this is our common home. Hindi ka na dapat magwawalang bahala dahil tatamaan yung iba sa pagwawalang bahala mo ngayon. Tatapon ka ng basura mo sa Smoky Mountain at Payatas. Pagkaraan ng mga 20 taon, papasok sa water table yan. Ang iinumin ng mga apo mo, toxic, magkaroon ng maraming allergy yan. Tigilan na ang pagwawalang bahala sapagkat kung hindi tayo titigil, ipapangako ko sa inyo, dahil sinabi ng mga scientist, marami pang Odette, mas malakas na Odette ang darating sa atin. Linggo ng pamilya. Doon nagsisimula yan. Turo mo na hindi lang tayo pamilya, hindi lang yung extended family, kundi yung buong mundo ngayon. Sabi ni Pope Francis, it is our common home. Huwag kang magwawalang bahala sa mga problema ng daigdig dahil tatamaan ka rin sa malaon at madali. Pati yung mga mahal mo sa buhay, yung miyembro ng iyong pamilya. Pagwawalang bahala. Yung makasarili, wala nang ibang iniisip kundi yung kanyang sariling kapakanan. Tatamaan ka rin. Kasi nagbubulag-bulagan ka sa katotohanan na nakaugat ka sa isang ecosystem. Maaring dito ka lang, ecosystem yan. May mangyari doon, abot ka rito. Maliban lang kung namanhid ka na talaga, wala kang pakialam doon sa mga pinsan mo sa Siargao. Anong klaseng tao ka naman pag ganyan ka? Mag-isip-isip ka na. Maraming mahihirapan dahil sa ating pagwawalang bahala. Pangalawa, kawalan ng kakayahan, incompetence. Lagi na lang tayong tinatawaan ng bagyo. Tapos magkukumahog na naman kung saan-saan, kukuha ng ano. Bakit hindi magpaplano na Siargao, laging tinatamaan niya. Samar, laging tinatamaan niya. May bodega ka na ron, andun na ang Lucky Me at saka kung mga sardinas at saka, para hindi mamamatay sa gutom yung tinatamaan. Parang ngayon lang tayo tinamaan ng Odette. Incompetent ang mga Pilipino. Ang hindi ko maintindihan, very competent. Padala mo sa Saudi. Padala mo sa California. Padala mo sa Germany. Number 1 ng mga Pilipino, ang tisisinop. Pagdating sa sarili niyang bayan, incompetent. Hindi marunong magplano, o kung napakaganda man ng plano, hindi marunong mag-execute, hindi marunong mag-implement. Kaya lagi na lang, nagmamakaawa. Trabaho sana ng gobyerno yan, marami ding incompetent sa gobyerno. Yung taga-Bohol, sabi ng gobyerno, baka magluluting. Mga chong, I have news for you. Yung looting, trabaho ninyo yan kasi gobyerno kayo. Kinakausap nyo kaagad yung mga journalist at saka mga TV. Incompetence. Na, kagaya nga ng sinabi ko, mahirap maintindihan. Filipinos are very competent abroad. Nakikita kaya? Hindi naman yan pababalikin. Hindi naman pag-aagawan yung mga nurses natin, mga doktor natin, kung hindi magagaling yan.
Ay, pero pag nasa Department of Health, nasa Siargao, hindi na alam kung anong gagawin. Ang dami-dami namang nakalagay na roon. May mga directives, may mga kung ano-ano. Pag-isipan po natin yung incompetence. Yung indifference, labanan natin sa mga bata, ituro mo to care, to be concerned. Ang problema lang kung wala ka dyan. Nasa Saudi ka, ang galing-galing mo na nurse doon, yung anak mo nagda-drugs na dito sa Pilipinas. Kasama yan sa masalimuot na kalagayan ng ating pamilya ngayon. Indifference at saka incompetence, sinong magtuturo niya? Yung nanay at saka tatay, ang laki-laki nga ng sahod, hindi naman nakakauwi kung birthday ng bata. Laging sinabi sa first reading pangalagaan ninyo yung mga bata nyo para pagtanda nyo, alagaan din kayo niya. Ang pangatlo, kabulukan. Pagwawalang bahala, kawalan ng kakayahan, na minsan intentional, sinasadya na walang kakayahan kahit magaling naman. Kabulukan. Bakit sira kaagad yung mga daan doon sa Southern Leyte? Kasi yung nakakuha ng kontrata niya, ang 30%, kinuhaan na ni Gob, yung may persento din si Kung, may persento din si Mayor dyan. Pati minsan yung mga kagawad, mga mayroon dyan. Kaya anong ginagawa ng mga engineer para may kita naman maipakain sa kanilang mga pamilya? Tinutubigan yung simento. Maliliit yung mga kabilyan na nilalagay. Madaling masira kasi 30% kinuhaan na ng mga bulok ang pagkatao. Galing-galing natin mag-Pasko. Nagnunot Buena. Sanggol, tagapagligtas. Tapos, numero 1 tayong bulok ang lipunan, sabi ng Amnesty International. Wala tayong karapatang sumamba. Kung yung pinangkain mo ng hamon at saka keso, ninakaw mo. Hindi kaya sasakit ang tiyan ng mga anak mo niyan? Nasaan yung mga gobernador, congressman, mayor, yan ba tinuro ng nanay nyo? Kayo mga ina, alam nyo, halimbawa lang, alam nyo yung corrupt. Tatanggapin mo yung Balenciaga at saka Louis Vuitton na galing sa France, pinauwi sa'yo. Masasayahan ka dyan. Masama po ang loob ko dahil nakikita ako yung yung paghingi ng tulong ng saan-saan, Bohol, ang lubok, umabot halos sa second floor ang tubig. Hindi dapat ganyan yan kung hindi tayo nagwawalang bahala. May darating talagang bagyo, likas yan pero hindi kasing lakas kung hindi tayo nagwawalang bahala sa ating paglilingkod sa inang daigdig. Hindi rin ganon katindi sana yan kung competent tayo, kung masinop tayo, kung nagpaplano tayo ng ayos para maihanda dahil may darating pang marami, sabi ng mga sayante. Tinuturo na natin dapat sa mga bata yan na pahalagahan mo ang kalikasan. Tinuturo na dapat sa mga maliliit pa lang yung maging masinop ka, huwag kang walang kakayahan. Pangatlo, turo din natin yung integridad. Immoralidad kasi para sa mga Pilipino, yun lang sa sexual Immoral din yung kabulukan. Hindi lang sa gobyerno, pati sa mga korporasyon. Sila yung numero 1 na hindi nagbabayad ng tax. Nilalagyan tayo ng VAT, 12%. Lalong humirap yung mga tao. Bakit? Binabawi ng gobyerno yung tax na dapat ilalagay ng mga $1 million corporation na kinakausap ng BIR. Kano? Babayaran niya? 50 million sir Lagay mo 30 million.
bigay mo sa akin yung 5. Ang nawalan, gobyerno. Tapos magyayabang yan. May bago na naman akong kotse, mga pare ko. May binabahay akong mistisa doon sa condominium. Nagmamayabang pa tayo. Tapos sasabihin natin, "Oh come, let us adore Him." Nilalapastangan lang natin ang Diyos. Kaya ngayon, sa araw ng pamilya, pagpatawad mo na lang na, nyo na lang na medyo emotional ako ng kaunti dahil personally involved ako doon sa pagtutulong sa mga Lagi na lang. Bawat taon, 2, 3, laging ito ang GCash ng aming diocese, ng aming parokya, ito yung sa Red Cross, wala na pang katapusan yan. Walang katapusan yan kung hindi natin ibabalik sa pamilya yung paghubog ng mga bata para lumaki sila to grow in age and wisdom. Job description ng bawat nanay at tatay, kasama ang mga lola at lolo, kasama mga tito at mga tita, pamilya yan. Palakihin ninyo na ayos yung mga bata para may pag-asa tayo sa mga taon pang darating. Kung hindi, malilipol tayo dito sa mundong ibabaw. Yun lang choice natin. So I'm calling on all mothers and fathers, ayusin nyo naman. Pahalagahan ninyo yung pagpapalaki sa inyong mga anak. Nagmamakaawa ako sa inyo dahil pag dumating sa amin yan na nag-i-slash na, wala na kaming magagawa halos dyan. Tungkulin ninyo yan Hindi ninyo ginawa yung inyong job description. Ganda-ganda ng prenup. Kasal, 100,000 ang ginasta, tapos lalaki ang mga anak na indifferent, incompetent, corrupt. Manalangin tayo ngayon kay Jesus, Maria at Jose, na magampanan sana ng mga magulang ang kanilang job description, yung tungkulin na iniatas sa kanila ng Diyos at ng lipunan, to grow in age and wisdom. Yan ang dapat mangyayari sa kanilang mga anak, gaya ng ginawa ni Jose at ni Maria kay Jesus, tagapagligtas ng sanlibutan. Magsitayo tayong lahat, pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos at pagnilayan natin kung ano ang implikasyon ng pananampalatayang ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama sapagkat pinadala niya ang kanya anak bilang kawangis at lumaki sa isang pamilya. Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya bilang pamilya sa iisang simbahan para sa mga natatangin nating kahilingan, lalong-lalo na sa mga pamilya na nasalanta ng bagyo. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, religyoso at religyosa. Patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga namumuno sa ating bayan. Maging mabubuting halimbawa nawa sila ng kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang dignidad ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kawalan ng katarungan at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagdurusang pamilya dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng abuso. Makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas naman sila sa pag-uunawaan at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Tahimik natin panalangin ngayon ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Manaming mapagmahal, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong sambayanan nang sa gayoy tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Nalangin kayo mga kapatid, kung itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Manaming lumika sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo. Kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin upang maging matatag ang aming mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ay aming nababanaaga. Ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang iisang diwa mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming mapagmahal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sandaigdigan. Kaya nung dumating ang panahong kaganapan, sinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen noong unang Pasko. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Sa mga dukha, pinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga nakukulong, pinahayag niyang sila ay lalaya. Sa mga nalulungkot, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang sundin niya ang kalooban mo, nagpakasakit siya hanggang sa kamatayan, sa krus. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan. Binigyan kami ng bagong buhay. Ama, sinasamo naming pagkabanalin mo nawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang aming mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa pagdiriwang namin sa dakilang misteryong ito na kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang katapusan. Nung dumating ang panahon upang parangalan ang iyong anak, pinakita niya na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila habang naghahapunan siya at ang mga alagad. Kumuha siya ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala.
Pupunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroon ng mga namatay, at ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Samantalang pinagdiriwang namin ang banal na Eukaristiya, hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan sa wakas ng kasaysayan. Kaya inihandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa buong mundo. Ama, pagmasdan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbubuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan kay Kristo ay maging buhay na handog na papuri sa iyong kadakilaan. Amang mapagmahal, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin sa paghahandog na ito. Ang iyong lingkod, si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo, buong kaparian, ang lahat ng narito ngayon, ang buong mong sambayanan, lalong-lalo na ang mga pamilya na sinalanta noong nakaraang bagyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng mga namatay sa kapayapaan ni Kristo, at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang makalangit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, ang lahat ng mga apostol at mga banal, sa iyong kaharian, kasama ng lahat ng nilikha na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong pag-ibig nating tawagin ang Diyos na ating Ama. Ang
Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na diwa na naging tao, lumaki sa piling ni San Jose at sa ni Maria na puno ng dunong at kabutihan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Venite, venite,
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa mga bata, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata, mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na mabakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Johnson and Joseph Reynadimitz. Magsiupo po muna sumandali para sa ilang mga anunsyo. Our Shrine's Christmas Mass schedule. Regular Mass schedule will resume today, Mondays and Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as physical distancing, wearing of face mask, use of sanitizer, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards, IDs to be presented at the entrance. Schedule of confession is every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. The Shrine calendar for 2022 is now available at 50 pesos each. Lastly, the book of Father Jerry Orbos, SVD, Cleansing Moments, is now available at the main entrance of the shrine, sold at 120 pesos. Thank you from Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayaw kayong taglay ang pag-ibig
upang ang Diyos paglingkuran sa pamamagitan ng inyong mga anak. Salamat sa Diyos.